Hi, good afternoon everyone. Maglilinis ako guys. Brabaras ko itong plastic apparator. Kasi ngayon ay next week ay Pesak. So, gagamitin ko para mas madali. Alam nyo, pag Pesak holiday, ang ginagawa naming mga caregivers dito sa Israel, mag-general cleaning talaga. General cleaning kasi as in buong bahay lilinisin namin. Pero hindi yan pala palagian. Pagka yan, once a year. Ako, naglilinis ako. Pag hindi Pesak holiday, naglilinis ako once a week. Ayan. Ito yung natapos ko nang nilinis yung plastic cabinet. Ang laki siya, di ba? Ang taas niya. Para siyang aparador kasi laki. At dito ko ilalagay lahat-lahat ng mga gagamitin namin ngayon, ngayong Pesak holiday. Yung mga utensils, kitchen utensils, yan, at saka yung mga pagkain, at saka drinks, yan, pati kape, basta segregated, lahat-lahat, yan ko ilalagay. Hindi pwede na may halo sa mga everyday use namin, yan. Ito na inilagay ko yung yung mga kailangan namin sa Pesak. Ito, yung mga plastic tinidor, kutsara, at saka plato. Ayan. Disposable yan. Plastic cups para sa inumin, para sa kape. Foil, ayan. Saka yan ay kaldero ng dairy. Pag magluluto ako ng pagkain na may halong gatas o kaya basta may dairy. Ito din siya, may sinyal blue. Sinulatan ko doon ng ba't naman halabi yan? Hindi mali ito. Dairy yan. Ayan, dairy. Mga pagkain sa dairy. Tapos dito, yan, meat. Separated ang meat, yan. Dito ako magluluto ng meat. Yan. Dito naman lahat yung mga groceries. Yan. Kumbaga, pagka Pesak holiday, hindi pwedeng paghaluin ang mga yung dating ginagamit ba, yung everyday use. Segregated talaga kasi ang Pesak holiday is good for 1 week. So yung gagamitin namin ng buong 1 week, separated dito, hindi pwedeng maihalo dyan. Ito naman yung kasi bawal nga kumain ng tinapay na may libadora pagka diba? Pagka Pesak holiday. So ito yung kinakain nila. Kumbaga para bang crackers na walang libadora. Pakita ko sa inyo ang itsura niya. Ayan. Ito naman, pagka itong ang tawag dito matsot. Dito. Pwede nilang kainin ito sa pwedeng mix ito sa dairy. Pwede nilang kainin pagka kakain sila ng karne. Ito itsura nito. Para bang cracker siya. Pero walang asin. Walang kahit na ingredients. Walang asin, walang asukal, walang libadura. Ayan. Yan ang kinakain nila pagka Pesak holiday. Tsaka kumakain sila instead na
tinapay na may libador. Kahit yung yung rice, bawal. Ang substitute nan halimbawa, yung carrot at saka yung patatas, mga ganon. Tsaka vegetables na rin. Karne. Ayan. Ayan. Dami kayang trabaho pagka Pesak general cleaning kami. Ayan o. Ito, nilinis ko na tong freezer. Ayan. Diba, ang linis. Tapos ko na dito sa taas yung sa freezer. Dito ako ngayon. Yan, lilinisin ko dito sa baba. Yan. Mga laman ng refan dito. Yan na dito sa baba. Tapos ko na rin. Oras na ngayon, 12:30 ng gabi. Midnight. Dito ako nagtatrabaho pa rin, naglilinis. Tapos na aking paglilinis ng refrigerator. Alam nyo ba, lahat ng may kinalaman sa bread, tinapay, wheat, tinanggal ko lahat. Ang mga ito, hindi ko alam, pati siguro ito, baka babalutin ko din yan. Ang mga ito, karne ng manok at saka fish, binalot ko yan kasi hindi pwedeng kainin pag Pesak holiday. Kaya binalot ko, pwede naman ilagay dyan kasi nga frozen siya. Pero sa palagay ko ito, hindi pwede. So, kailangan ko ulit balutin yan bukas. Wala na akong time Mag-2 o'clock na ng umaga. Trabaho pa rin ako. Ayan yung iba. Yung kanin ko andun, hindi ko pa tinatanggal. Pero nilagyan ko siya ng ganito. Ayan. Ewan ko ba kung ano nila dito sa Israel. Ayan. 1:30 na. Hindi pa ako tulog. Tingnan nyo, nilinis ko tong lababo. Yan. Yan. Nilinis ko yung lababo. Actually, nilinis ko lahat-lahat ang mga yan, no? Yan. Lahat, binaba ko lahat-lahat. Mga kitchen utensils, lahat-lahat. Yan, pati bintana. Tapos, nilinis ko tong lababo na to. Kasi, mamaya, ayan, pupunta daw yung anak. Tapos, coveran ito ng, coveran lahat ng, ng aluminum foil. Ayan. Kasi, bawal daw gamitin ang mga yan pagka Pesak holiday. Tapos, ito din, lalagyan din ng aluminum foil yan. Bago ako magluto. Ayan. Ewan ko ba? Di ba sabi ni Jesus, kayo-kayo lang din mismo nagpapahirap sa inyong mga sarili dahil sa mga gagawa-gawa ninyong mga kustombre at tradisyon ninyo, sabi niya sa mga Hudyo noon, di ba? Pero, lahat naman tayo dapat natin irespeto kung ano ang paniniwala ng bawat isa dito sa mundong ito, di ba? Kaya, ayan. I will follow the rules dito sa may trabaho ko yan. O, di ba? Ito na yung nilagyan na ng foil. Aluminum foil. Tapos yung pinalitan, nilagyan, di ba? Removable ito Di ba? Meron siyang sink na built-in sink. Pero dahil sa Pesak holiday nila, pinalitan, meron silang nilalagay na na sink, plastic sink na removable. Yan. Ito ay for meat. Ito naman dairy. Ayan. Pag matapos na ang 1 week ng kanilang holiday, Pesak holiday, tatanggalin ko ito. Tapos itatago ko, gagamitin ulit after 1 year. Tapos 'di ba, dito yung dito yung kalan sa loob. Pinatungan nila ng kalan na pang Pesak. Ayan. Nilagyan nila ng
Nilagyan nila ng aluminum foil. At ito daw ang gagamitin ko magluto sa Pesach holiday. Ayan, di ba? Di ba? Maraming ano. O pag iisipin parang kami dito ng mga Pilipino, sasabihin namin kaek-ekan, pero syempre, respetuhin pa rin namin yung customs and traditions nila. Hindi pwede na lalabag tayo sa kanilang batas o customs and traditions for respect, di ba?